So, medyo ano na kasi, syempre konti yung work ko ngayon, ganito, ganyan. So, pwede kayo mag-donate ng money. And as you know, my mom kasi, she's, dati siyang addict. Uy! Never in my life. Seryoso nga, Addict! para sa ano lang, para sa I am Barbie, and welcome to my world, my not so Barbie world. Hey guys, good morning. So, it's 11:45 a.m. Usually I wake up actually it depends if my work, but today I woke up kinda late because I finished late last night with work. But today, I'm so excited kasi gagawin ko yung a day in my life. So, let's go. So, first thing that I'm gonna do, I'm gonna fix my bed. Okay, so I'm done fixing my bed. And by the way, if you guys are gonna ask, kahit wala ka naman, this is my fan. This is from Dyson, and sobrang ganda nito because it doesn't make that noise. So, pwede kang makatulog peacefully. And it's very safe also kasi wala siyang blade. There. And then, I have this organizer for my laptop and my iPad. I got this from Shopee and ilalagay ko yung link. Okay, so bababa tayo ng bahay para magluto ng pagkain ko. Okay, so grabe, sobrang bilis ko hingalin kasi honestly, I'm doing this diet na walang sugar para mas maging fit ako. And feeling ko kasi I've been eating a lot of junk foods, a lot of fast food like burgers and everything. So, nisip ko na baka it's time for a detox. So, I'm gonna make my low-carb breakfast. So, first, I'm gonna make tofu. Ay! Tofu! Fried tofu. Then, we're gonna add talbos ng kamote. This is egg with spinach and tofu and talbos ng kamote. Honestly though, isa to sa mga pinaka mahirap na diet na ginawa ko kasi zero yung sugar, so I can't have anything na sweet. Medyo mahilig ako sa sweet, but it's gonna be worth it. It's gonna be worth it. Also, honestly, I decided to do this diet because parang medyo nagkakalaman ako and malapit na yung ball namin. Tapos, ang dami kong nakikita ng mga like ads about slimming pills. But I just know kasi na hindi talaga yan yung tamang way. And it depends kung anong pills. Pero yung mga nakikita ko talaga, parang may mga halo siya na hindi good for your body. So, I told myself, why not just work on it and mag-workout and diet na maayos para at least habang pumapayat ako, healthy pa rin yung katawan ko. Actually, my favorite, talbos ng kamote, tapos saw sa suka. Wow. Anyway guys, meron kasi akong nutritionist, so it's easier for me. But if you guys want to inquire, just DM Body by Als on Instagram, as in, he knows what to do na. And he actually sent me like keto French toast. We also have keto rice. Lasang totoong rice to, but it's not yung rice na grabe makapag-gain sa atin. And of course, tablea. Para kapag nag-crave na ng mga sweets at hindi mo na kaya, at least you have chocolate. Okay, so
So, yung rule talaga namin dito sa bahay, like every time na kumain kami or ginamit namin yung plato or anything, huhugasan talaga namin, lalo pag walang maid. And since wala pa si Ate Sel, ako yung maghuhugas ng mga plato. And this is not even hard for me kasi ito talaga yung favorite ko na gawin na paglilinis ng bahay kasi parang therapeutic siya for me. Parang ang laki nang na-achieve ko sa buhay pag nahugasan ko yung mga plato. And sobrang sarap sa pakiramdam ko kapag naghugas ako ng plato. Like, yun yung favorite ko talaga na gawain bahay. So, let's do this. Hugasan na natin. Okay, so we're here at my living room and usually what I do after I eat is nagbabasa ako ng libro dito sa living room. And gusto ko lang i-share din yung wallpaper ko and yung sofa ko in my living room. So, my wallpaper, it's so nice. Ito yung detail niya pag malapit. That's from Best Wall Coverings and ilalagay ko dyan yung Instagram account. And of course, my new couch is from Madera. They're from Pampanga and nagko-customize sila ng mga furniture. So, if gusto nyo pagawa, message them. This is the book that I'm reading now. It's Rich Dad, Poor Dad. This is one of my fave kasi parang tinuturo niya sa'yo everything about business. But actually, kaka-start ko pa lang and I can't wait na matapos to. I really love reading self-help books kasi parang it started when I was in a relationship with someone before. Kasi hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko, kung paano ako aalis dun sa situation na yun. And then, sabi ko, okay, why not? I-try ko na magbasa ng mga libro, yung self-help books. And yung first book na binasa ko was Atomic Habits. Grabe guys, try nyo basahin yun. If may mga habits kayo na gusto nyong matanggal or may mga situations kayo in life na gusto nyong mawala dun, like abuse, anything, basta any situation, tuturuan talaga kayo ng book na yun kung paano umexit dun sa situation na yun. So, yun. I wanted to share lang na yung hobby ko talaga sa buhay, as in, nangihilig ko maglinis ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, tas minsan pag may bago akong binili na gamit, gusto ko siya gamitin agad, as in, gusto ko na nakikita ko na ginagamit ko siya. Kahit kakauwi ko pa lang from, kunwari, a show, out of town. Pag uwi ko, pag nakita ko yung mga package, yung mga bagong gamit na binili ko, gusto ko siya agad gamitin and honestly, hindi ko alam kung anong tawag doon. Gusto ko lahat malinis, basically. Naapektuhan yung buhay ko kapag madumi yung paligid. Out of town show, ganyan. Gusto ko agad, kahit pagod na ako, aayusin ko pa rin yung maleta ko, tatanggalin ko lahat ng gamit. Well, I'm sure naman maraming gumagawa nun, pero may mga tao kasi akong kilala na kakauwi lang nila, bukas na nila ayusin yung maleta nila, ganito, ganyan. And yung mind ko, yung utak ko, hindi niya kaya magpahinga hanggat may isang gawain akong naiiwan na kailangan gawin. So, I don't know kung anong tawag doon, but I think it's a good thing also kasi parang tinatapos ko lahat ng task ko on time. Yun lang, share ko lang. Meron pa akong isang trivia. Kasi ako yung tipo ng tao na pag wala akong ginagawa, sobrang feeling ko wala akong kwenta. Like, feeling ko wala akong na-achieve. Like, kunwari magpapahinga ako sa bahay, wala akong work. Tapos pag wala akong ginagawa, parang ang bigat-bigat sa pakiramdam. Feeling ko sobrang sanay na ako mag-work everyday. Kaya kapag nagpapahinga yung katawan ko, parang nasya-shock siya kasi hindi yun yung usual na nangyayari. But mentally naman, yun, parang it's so sad to feel like, wala kang kwentang tao kapag wala kang ginagawang any activity. Please don't judge me. Hindi ko alam if normal yun, but if alam nyo kung anong meaning nun, kung anong ibig sabihin nun sa tao, comment kayo sa baba and let me know. This is also one of the things that I love to do. It's watching YouTube videos about business.
Kasi honestly, takot talaga ako na parang bumalik kami sa dati naming life, yung mahirap. Kaya feeling ko rin yung pagkatao ko na ano ako ngayon. Parang it's always about making money, working, career. Kasi ayoko na ibalik yung mama ko dun sa dati naming life before, which is, kung alam niyo naman, sobrang hirap ng buhay namin noon until nakapasok ako sa PBB. So, I'm doing everything talaga para maging successful ako in life and mabigay ko yung mga kailangan ng family ko. Kahit ng kayod. Okay, so right now, dahil wala akong ginagawa, I'm gonna call yung contractor na kausap ko kasi may paparenovate kami sa room ni Mama. Yun. There's also one thing that I want to share with you guys. Dahil syempre, 16 pa lang ata ako, going 17. I joined PBB na. So parang ever since, sobrang naging independent talaga ako and naging breadwinner ako. So parang lahat ng bagay, even yung construction, paayos ng bahay, tubero, wallpaper, whatever na kailangang maayos sa house namin, sanay na talaga ako na ako mismo yung nag-aayos. And it's actually, it makes me proud na I'm only 25, pero parang ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay and alam ko na kung paano siya ayusin. But at the same time, it's also sad because, diba, minsan nakikita mo yung ibang tao, yung ibang friends mo na parang inaayos na ng parents nila for them yung mga bagay-bagay. But I'm not complaining and actually nagko-complain ako. Actually, minsan napapaisip ako na parang sana may nag-aayos din ng mga bagay for me. But syempre, hindi tayo pinanganak na mayaman. So, kailangan natin gawin ng mga bagay-bagay na sarili-sarili lang. But for me, syempre, it's also a blessing because at this age, diba, ang dami ko ng bagay na kaya ko nang gawin ang mag-isa. So, I'm gonna call the contractor that's gonna fix the 3rd floor. Hello? Good afternoon. Okay, so for today's video, syempre hindi pwede na wala tayong guest. So, please welcome my mother! Hi. Ayan, dapat yung may energy. Ito ang galing sakit. Ay, galing siya sakit. Anong sakit mo? Tubo, sipon. So, anong request mo na gagawin ko? Ipagluluto mo ako ng paborito ko. Siyempre, yung pasta. Anong pasta? Yung dati. Yung may shrimp, Yan, yung may may butter, shrimp. yung may garlic. So, gagawin natin yon para busog si Madam Big. Ito yung mga ginagawa ng preparation para sa pasta mo. Ang tawag dito ay Shrimp. pasta. Yung Tagalog, In Tagalog, it's called noodles. What is the Tagalog of pasta? So, ito po yung bago kong yaya. Medyo yung payat ko napunta sa... Yung payat niya... Yung payat... yung taba ko... Hindi pa rin. Yung payat niya gusto ko makuha. Oh. Yung taba ko gusto ko mapunta sa kanya. Pero ang nangyayari... Nagluluto ka ni Bibi ng masasarap na pasta, kaya ganyan, umulubog. Yung mga niluluto ni Bibi yung pasta, siya ang lumalapon. Dahil din dumating yan dito, ganito kaliit. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Bad finger ka! Ganito siya kaliit. Ngayon, ganito. Pero guys, sabi niya may ubo daw siya. Pero kung may ubo ka, bakit ka may babe? Ito ang tunay na gamot sa ubo, guys. Joke lang, joke. So today, guys, is my vlog. I am cooking pasta with barbecue. So guys, actually, itong recipe na to, nakita ko lang to sa TikTok. Tapos, lagi ko na siyang ginagawa. Siguro mga pang 4 na ba to, ate? Oo, mga pang 4 times ko na itong ginagawa. And nung una, tumitingin pa ako sa mga ingredients. Pero ngayon, memorize ko na siya. So, gawin na natin. Okay, so we're done with our pasta. Ayan.
It adds my Tag life. mo yung nanay mo na hindi kayang kumain ng walang soft drinks. Okay, so it's time. Ang basa mo. So it's time for you to taste. Taste test, madam. How is it? Is it good? Delicious. Tunay. Masarap. Yes! Success! Ayan. Konting background about me and mama. So for those that want to donate, you can donate. Ba't ka tumatawa? Ba't ka tumatawa? Okay. So, medyo na kasi, syempre konti yung work ko ngayon, ganito, ganyan. So, pwede kayo mag-donate ng money. And as you know, my mom kasi, she's, dati siyang addict. Uy! Never in my life. Seryoso nga. Adik! Para sa lang. Para sa vlog lang, para maraming magbigay ng Gcash. Ay, kahit huwag na kayo magbigay. Basta hindi ako adik. Dali mo na! Okay lang yan. Past naman na eh. Wala akong past. Wala kang past. Kasi ako, old ape. Ate pa yung baso. Joke lang, joke. So, as you guys know, we're from Bicol, Legazpi, Albay. So, mahilig talaga kaming kumain. Pero ngayon kasi, hindi ako makakain kasi naka no sugar diet ako. Naka no sugar diet ako. So, mapanoorin ko na lang si mama kumain. Pero tunay, masarap talaga. Sobra. Sobrang sarap. Kaya alam nyo na guys, sino yung mga noodles dyan? Pwede mag-donate. Ano? Ang pagkain ko, 3 beses pa lang sa isang araw. Healthy, diba? Egg, 4 sa isang araw. Pero kailangan mag-rest ka na kahit kundi. Hindi nga pwede. Magagalit yung coach ko. Hindi siya pwede. Kausapin mo yung coach ko. Usapin ko talaga yan. Basta magdemandahan kami dalawa. Sino ba yung coach mo yan? Pang-diet na. Hindi mo yung pwede. Gusto ko siya makausap! Ano sasabihin mo? Coach, maling-mali ka naman sa ginagawa mo sa anak ko. Gusto mo bang mamatayan? Alam niya ang ginagawa niya. O, so siya na mamatay na una. Joke lang, joke. Yan na, ang kotse. Bukas pa yung kotse. Paano kumain ng pasta ang mayayaman? Isa-isa lang. And then, sosyal. Paano kumain ng pasta pag pag hindi sosyal? Yes, Christina, that is not actually. Shoutout mo si Tulfo. We will give you the time. Hello! Tutpo, I love you. To show you. This is shrimp. Nilagay ko siya sa parang processor. We're gonna fry it lang. This is shrimp. Okay, so here's my dinner. Shrimp and tertangto lang, my favorite. Okay, so I'm now gonna eat my dinner.